Elasticity and consumer behavior. These are the topics that we will discuss. Good day everyone, my name is Danica Bayon and I'm going to discuss the elasticity of demand. Here are the objectives. The first one is the definition of elasticity of demand. The second one is the types of elasticity of demand. And the last one is the different degrees of elasticity of demand. First is, what is elasticity of demand? Elasticity of demand ay isinusukat kung gaano kasensitibo sa pagbabago ang dami ng isang produkto o serbisyong hinahanap ng mamimili sa pagtugon sa pagbabago sa presyo nito. Ibig sabihin, kapag may pagbabago sa presyo, naaapektuhan ang dami ng binibiling produkto ng mamimili. Types of elasticity of demand. We have three types of elasticity of demand, and the first one is price elasticity of demand, or also known as PED. Ang price elasticity of demand ay ipinapakita nito kung gaano kabilis magbago ang dami ng isang produkto o serbisyong inaasahan ng mamimili kapag nagkaroon ng pagbabago sa presyo nito. Ang PED ay mayroong tatlong part. Ang una, kapag ang PED ay mas malaki sa 1, ang demand nito ay tinatawag na elastic. Ibig sabihin, ang pagbabago sa demand ay mas malaki kaysa pagbabago sa presyo. Nangangahulugan na ang mamimili ay mas sensitibo sa pagbabago sa presyo ng produkto at maaaring magkaroon ng epekto sa pagkonsumo kapag tumaas o bumaba ang presyo. Kapag ang PED naman ay equals to 1, ang demand nito ay tinatawag na unitary elastic. Ibig sabihin, ang pagbabago sa dami ng demand ay eksaktong kasing laki ng pagbabago sa presyo. Nangangahulugan naman ito na ang mamimili ay hindi gaanong naaapektuhan ng pagbabago sa presyo. Kapag ang PED naman ay mas maliit kaysa sa 1, ang demand nito ay tinatawag na inelastic. Ibig sabihin, ang pagbabago sa demand ay mas maliit kaysa pagbabago sa presyo. Nangangahulugan na ang mamimili ay hindi gaanong kasensitibo sa pagbabago ng presyo at maaaring hindi gaanong magbago ang dami ng demand. The second type of elasticity of demand is income elasticity of demand, or known as YED. Ang income elasticity of demand ay nagpapakita ng pagbabago sa dami ng produkto o serbisyo na binibili ng tao kapag nagkakaroon ng pagbabago sa kanilang kita. Ito ay ginagamit upang maunawaan kung paano nagbabago ang demand para sa isang produkto o serbisyo kapag may pagbabago sa kita ng mga mamimili. The last type of elasticity of demand is the cross-price elasticity of demand. Ang cross-price elasticity of demand ay ginagamit upang sukatin kung paano magbabago ang dami ng pagbili ng isang produkto kapag nagbago ang presyo ng ibang produkto. Ito ay nagpapakita kung gaano kalapit o kalayo ang ugnayan ng dalawang produkto sa isa't isa sa konteksto ng pagtugon ng mga mamimili sa pagbabago ng presyo. Different degrees of elasticity of demand. The first one is perfectly elastic. Ito ay nagpapakita ng lubos na responsibilidad sa pagbabago sa presyo. Ibig sabihin, gaano man kaliit o ang pagbabago sa presyo, magdudulot pa rin ito ng pagbabago sa dami ng produktong binibili ng mamimili. Isang halimbawa nito ay ang presyo ng isang ordinaryong bottled water. Kapag ang presyo ng isang tanyag na tatak ng bottled water ay tumaas, ang mga mamimili ay madaling magpalit sa ibang tanyag na tatak na may parehong kalidad. The second one is perfectly inelastic. Pinapakita na kung saan ang dami ng hinihinging produkto ay hindi nagbabago kahit na magbago ang presyo nito. Halimbawa ay ang insulina para sa mga diabetic. Kapag ang insulina ay tumaas ng mataas sa mga taong may diabetes, ay maaaring magbayad ng mataas na presyo para sa kanilang gamot dahil ito ay mahalaga.
Ibig sabihin, kahit magdoble pa ang pagtaas ng presyo nito, ay mananatili pa rin pareho ang dami ng insulin ng kanilang bibilhin. The third one is unitary elasticity. Pinapakita nito na ang pagbabago sa dami ng produkto na hinihingi ng mamimili ay eksaktong katumbas ng pagbabago sa presyo nito. The next one is relatively elastic. Ang pagbabago sa dami ng isang produkto ay malaki kaysa pagbabago sa presyo. Ito ay ang mga produkto na maraming pagpipilian o alternative products. Halimbawa, ang presyo ng isang tanyag na bote ng soft drinks ay tumaas ng 1 or 2 pesos, maaaring magkaroon ng malaking pagbawas sa dami ng tao na bibili ng soft drinks na ito. Dahil sa mga alternatibong inumin tulad ng bottled water, juice, at iba pa na mababa ang presyo. The last one is relatively inelastic. Ang pagbabago sa dami ng produkto ay maliit kaysa pagbabago sa presyo. Halimbawa ay ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, gamot at bigas. Kapag nagkaroon ng pagtaas sa mga presyo nito, ay maaari pa rin bumili ang mamimili sa mataas na presyo dahil ito ay hindi maaaring iwasan o palitan ng madali. Elasticity of supply. Minimeasure kung paano mag-response yung mga firms, suppliers sa pagbabago ng price according sa law of supplies. Kapag tumataas yung price, tataas din yung supply. At kapag bumaba naman yung price, bababa rin yung supply. For example, yung chocolate chocolate company. Kapag tumaas ang price ng chocolate, tataas din yung ipoproduce nilang supply. Halimbawa, 100,000 lang yung ginawa nila, pero dahil tumaas yung price, magpo-produce sila ng 150,000. Yun po yung elasticity of supply. Perfectly elastic supply. Makakapag-supply yung producer ng infinite number ng product at fixed price or price higher than that. Pero kung mas mababa pa sa fixed price, yung supply is magpo-fall to zero. Elastic supply, it only means na mas malaki yung itataas ng percentage ng supply kaysa sa percentage ng price. For example, if ang price is tumaas ng 5%, yung quantity supply ay tataas ng 15%. Ayun po yung elastic supply. Unit elastic supply, dito naman sa unit elastic supply, exactly the same ng percentage ng pagtaas or pagbaba ng price sa quantity supplied. Pero in opposite direction, like pag bumaba ng 10% ang price, tataas ng 10% ang quantity supplied. And vice versa, for example, yung manufacturer ng screen protector. Kapag ka nagkaroon ng 10% increase, yung screen protector, the manufacturer will decrease their supply ng 10% sa ganong scenario. Same pa rin yung kita nila, walang magbabago kasi yung price and quantity ay nagbago with the same percentage but different direction. Itong inelastic ay kabaligtaran ng elastic supply. Kung kanina yung mas mataas yung change in quantity supplied, pag tumaas yung price, dito naman mas mababa yung percentage ng change in quantity supplied compared sa percentage ng change in price. For example, pag tumaas yung price ng 10%, yung quantity supplied is tataas lang ng konti, like 2% lang, mga ganun. Lastly, is perfectly inelastic supply. Kahit anong change ang mangyari sa price, tumaas man or bumaba ng sobra, quantity supplied will still be the same. Di magbabago yung quantity supplied kasi fix yung production ng capacity at walang makaka-affect dito. Yun lang po. Maraming salamat.
Ngayon, i-discuss ko ang supply and demand formula. Ang uunahin natin ay ang price elasticity of demand. PED. Kung papaikliin, price elasticity of demand. Ngayon, kukunin natin ang formula ng price elasticity of demand para makuha natin yung percentage nito. So, percentage change in QD. Ano yung QD? Ang QD ay quantity demand. Ulitin ko. Percentage change in quantity demand. Dahil demand yung hinahanap natin dito. Sunod ay percentage change in price. Dahil maliban sa demand, hinahanap din natin yung price elasticity. Ito ang kabuuang formula. Ngayon, hahanapin natin yung percentage nito. P, E, D equals, ang una po nating hahanapin ay yung nasa taas, ang percentage change in quantity demand. So, paano po natin siya makukuha? Ituturo ko po sa inyo. PED equals QD2 minus QD1. Ano po yung QD2 at QD1? Ang pinagkaiba po nila ay ang QD2, ayun po yung new quantity demand o yung panibago. Ang QD1, ito yung original quantity, yung hindi pa siya nababago. So, ngayon, ang una ay minus. Laging nasa taas ay minus pagdating kay price elasticity of demand. So, QD1 plus QD2. Ang gagawin nyo lang, madali lang siya tandaan dahil QD1 ay laging nasa taas ay minus at sa baba ay plus. Pero napapansin nyo magkabaligtad. Baligtad na siya. At huwag niyong kakalimutan, pag sa price elasticity of demand, may times 100. At dito naman, QD1 plus QD2, i-divide nyo siya sa 2. Ayan. Ito ang formula ng quantity demand. So, paano po natin siya makukuha? Bibigyan ko kayo ng given. Ang given natin ay QD1 is equals to 100. Ang QD2 equals 130. Ito yung original, ito yung bago. Ilalagay ko na din yung price para mamaya na isusolve. 3,500. Ang P1 ay ano din siya, original. At ang P2 ay ang bagong price. 4,000. Ayan ang given. So, paano natin makukuha ang quantity demand? Susundan lang natin itong formula. So, una, P, ED equals, yung QD2 is 130 minus QD1 is 100 over QD1 100 at ang sa baba ay plus. Lagi yan plus. Sunod, QD2 is 130 times 100 over 2. 130 minus 100 ang QD2 minus QD1 over 100
QD1 plus QD2 ay 130 over 2. So, ayan, isosolve na natin siya. PED equals 130 minus 100 is 30. 100 plus 130 is 230. 230. 230. Ngayon, yung 230 divided by 2 is 115 times 100. Kunin na natin ito. P E D equals 30 115 is equal to 0.26. 30 i-divide sa 115 is 0.26 times 100 is equals to 26.09%. I-try nyo i-calculate na lang to para makuha nyo ang percentage. Ito yung percentage change ng quantity demand. I-take note nyo to kasi babalikan po natin yan mamaya. So, mapupunta na tayo sa pangalawa na hanapin natin ang percentage over a percentage change in price. Ngayon, ang hahanapin naman natin ay percentage change in price. Nilagay ko na yung 26.09 para hindi nyo makaligtaan. So, paano po kunin ang percentage change in price? Same lang din siya kanina sa ginawa natin. So, first, PED equals P2 minus P1. Minus siya ulit. Lagi nyo tandaan na minus ang nasa taas at plus ang nasa baba. So, sunod naman ay babaliktarin ulit natin na P1 plus P2. At huwag kakalimutan na may times 100 divided by 2. Ayan. P2 ay ang bago price nito at ang P1 ay ang original price. So, isa-solve na natin siya. PED equals P2 ay 4,000 minus 3,500 ang original price. 500 over, babaliktarin ulit natin siya, 3,500 plus 4,000 times 100. Ngayon, isa-solve na natin siya. PED over equals 4,000 minus 3,500 is 500. 3,500 plus 4,000 divided by 2 is 3,700
50. Try to calculate na lang. Times 100. Huwag kakalimutan yan. Sunod, P, ED equals 500 over 3,750 equals 0.13%. 500 divided by 3,750 is equal to 0.13%. Equals, hahanapin na natin yung percentage over in price. Percentage change in price. So, 0.13 times 100 is 13.33%. Try to calculate na lang po ulit. So, eto na yung last step na hanapin na natin ang price elasticity of demand. 13.33%. 13.33%. So, ang gagawin dyan, P, ED equals 26.0.9% ang demand. How about the price is 13.33%. Para makuha natin yan, 26 divided by 13.33% is 1.96%. Ito na yung price elasticity of demand. Ang tawag dyan ay elastic. Bakit siya elastic? Because dahil greater than siya sa 1. So, this is elastic because greater than 1, which means the quantity change faster than price. Mas naunang tumaas ang demand bago yung price. Mas mataas ang demand kaysa sa price, kaya ang tawag sa kanya ay elastic. Ngayon, i-discuss natin ang cross price elasticity demand formula. Same lang din to kung paano kinompute ang price elasticity of demand, pero magkaiba po sila ng form of formula. Pero kung kukumputin nyo siya, same lang po sila. While sa cross price elasticity, X, ED means cross price elasticity demand equals percentage change in quantity demand for product X. Ginamit lang po yung product X for the example. Pwede din niya maging good A, depende dun sa hinahanap. Over percentage change in the price. So, paano siya kukumputin? XED equals QDX2 minus QDX1. Pag nakuha nyo na to, kagaya sa price elasticity of demand, ita-times nyo siya sa 100 over, ito na yung kasunod, QDX2 plus QDX1 divided by 2. Same lang siya dun sa price elasticity of demand, pero ang pinagkaiba lang nila is XED at yung mga ginamit dito. Same din siya sa income elasticity of demand. Ang ginamit dyan is YED. Y means income elasticity of demand change, percentage change in QD, quantity demand, over percentage change in income.
Pag sinabing Y, ang ibig sabihin niyan is income. YED equals quantity demand 2, yung bago, minus quantity demand 1, o yung new original, over times 100 para makuha QD2 plus QD1 over 200. Same lang din siya sa price elasticity of demand na may times 100. Kung anong ano talaga yung ginawa sa price elasticity of demand, ganun din ang gagawin sa kanila. Uulitin ko, ang pinagkaiba nila is yung XED, YED, at PES. At yung mga paggamit ng formula. Kasi kagaya sa price elasticity of demand, hindi siya QD, wala siyang for product X, kundi QD lang siya. Kagaya dito, ito, pinagkaiba nila, percentage change in the price, pero dito sa income, percentage change in Y. Gets? Same lang din siya dito sa price elasticity of supply. Pero magkaka-same lang, times 100, times 100, times 100, yung pagko-compute nilang dalawa na mayroon din sa baba, mayroon ding divide sa 2. Thank you. The significance of elasticity of demand. What is the significance of elasticity of demand? Elasticity of demand is a crucial concept in economics as it measures how sensitive the quantity demanded of a good or service is to change its price. O paraan ng pagsukat kung gaano kalaki o kaliit ang mga pagbabago sa demand ng tao dahil sa pagtaas at pagbaba ng presyo. There are some significances of elasticity of demand. First is price elasticity. Price elasticity means measure the responsiveness of the quantity demanded or supply of a good to a change in its price. Price elasticity of demand is crucial in the study of elasticity because it quantifies how consumers respond to changes in prices. Price elasticity is important in understanding elasticity of demand. Like for example, in pricing strategy. Price elasticity helps business make informed pricing decisions. May dalawang uri ng elasticity of demand. Ito ay ang elastic demand at inelastic demand. Kung ang demand ay elastic, ang pagtaas ng presyo ay maaaring humantong sa isang makabuluhang pagbawas sa mga benta. In contrast, para sa inelastic demand naman, ang pagtaas ng presyo ay maaaring hindi makabuluhang bawasan ang benta. Sa madaling salita, kapag ang presyo ng isang produkto o serbisyo ay tumaas, ang mga gawi sa pagbili ng mga mamimili ay nananatiling halos pareho. At kapag ang presyo ay bumaba naman, ang mga gawi sa pagbili ng mga mamimili ay nananatiling hindi nagbabago. Sa pamamagitan ng mga ito, kailangang malaman ng mga nagnenegosyo ang price elasticity upang maitakda ang pinakamainam na presyo at mapakinabangan ang mga kita. Revenue optimization. Firms can use elasticity to maximize their revenue. Halimbawa, kung ang demand ay elastic, ang pagbawas sa presyo ay maaaring humantong sa pagtaas ng kabuuang kita. Samantalang para sa inelastic demand, ang pagtaas sa presyo ay maaaring maging mas kumikita. Taxation policy refers to the guidelines and principles established by government for the imposition and collection of taxes. Governments use elasticity to determine the impact of taxes on consumer behavior. Goods with an elastic demand, like essential items, can be taxed more heavily without reducing consumption significantly, while taxing goods with elastic demand, like luxury items, might decrease consumption substantially. Ang taxation policy ay mahalaga sa context ng elasticity of demand dahil maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa pag-uugali ng consumer at mga resulta sa merkado. Halimbawa, sa price elasticity of demand at sa impact on consumer behavior.
Sa price elasticity of demand, taxation can influence the price of a good, which in turn affects its elasticity of demand. Dito naman sa impact on consumer behavior, when taxes are imposed on certain goods tulad ng sigarilyo o gasolina, tumataas ang kanilang mga presyo. Kung ang demand para sa mga kalakal na ito ay elastic, ang mga mamimili ay mas malamang na bawasan ang kanilang pagkonsumo bilang tugon sa pagtaas ng presyo, dahil sila ay sensitibo sa mga pagbabago sa presyo. So, taxation policy are crucial in considering elasticity of demand because they can shape consumer behavior, tax revenue, and market outcomes depending on the elasticity of the goods being taxed. Market pricing. Understanding elasticity helps businesses set appropriate prices. In highly competitive markets with elastic demand, ay maaaring kailanganin ng mga kumpanya na bawasan ang mga presyo upang manatiling competitive. In contrast, firms with elastic demand ay maaaring magkaroon ng higit na kapangyarihan sa pagpipresyo. Consumer welfare. Consumer welfare means refers to the individual benefits derived from the consumption of goods and services. Elasticity plays a role in assessing the welfare of consumers. If the demand for essential goods is inelastic, it implies that consumers have limited option and may be more vulnerable to price changes, potentially affecting their well-being. Consumer welfare is important in the context of elasticity of demand, dahil ito ay direktang nauugnay sa kung paano nakikinabang o naapektuhan ang mga mamimili ng mga pagbabago sa mga presyo at ang dami ng mga kalakal at serbisyo na kanilang kinokonsumo. Here's why consumer welfare is significant in understanding elasticity of demand. Example in price responsiveness and consumer choices. Sa price responsiveness, elasticity of demand measure how sensitive consumers are to changes in prices. It helps us understand to what extent consumers adjust their purchase in response to price changes. Kapag ang demand ay elastic, ang mga mamimili ay mas tumutugon sa mga pagbabago sa presyo, na nangangahulugang maaari silang makinabang mula sa mas mababang mga presyo at ayusin ang kanilang pagkonsumo ng naaayon. Dito naman sa consumer choices, elasticity of demand influences consumer choices and behaviors. Maaaring lumipat ang mga mamimili sa mga alternatibong produkto o bawasan ang kanilang pagkonsumo ng mga kalakal na may elastic of demand. When price rise leading to better outcomes for them in terms of utility and satisfaction. Forecasting and planning. Elasticity helps businesses forecast changes in sale and plan production accordingly. Nakakatulong din ito sa inventory management sa pamamagitan ng paghula kung paano makakaapekto sa demand ang mga pagbabago sa presyo. Cross-elasticity means refers to the way that changes in the price of one good can affect the quantity demanded of another good. Cross-price elasticity of demand helps firms understand the relationship between their products and substitutes or complements. Positive cross-elasticity indicates substitutes, while negative cross-elasticity indicates complements. Mahalaga ang cross-elasticity of demand sa pag-aaral ng elasticity dahil nagbibigay ito ng mahalagang insight kung paano naapektuhan ang demand para sa isang produkto ng mga pagbabago sa presyo ng isa pang kaugnay na produkto. Here's why cross-elasticity is important. Example in market analysis and investment diversification. In market analysis, cross-elasticity helps in market analysis and forecasting. Nagbibigay daan ito sa mga negosyo na mahulaan kung paano maaaring makaapekto ang mga pagbabago sa presyo ng isang nauugnay na produkto sa sarili nilang mga benta at kita. At dito naman sa investment and diversification, ang cross-elasticity information is
valuable for investor and business looking to diversify or expand into new markets. Makakatulong ito sa kanila na matukoy ang mga pantulong o kapalit ng mga produkto at gumawa ng matalinong mga pagpapasya tungkol sa pag-iba-iba ng kanilang mga portfolio ng produkto. Government regulation. Elasticity can inform regulatory decisions, such as setting price controls or determining the impact of policies like minimum wage laws. In summary, elasticity of demand is a critical concept in economics that helps businesses, governments, and consumers make informed decisions regarding pricing, taxation, consumption patterns, and market behavior. It provides valuable insight into the dynamics of supply and demand in various markets. So, in everyday life, you can observe the impact of elasticity in decision about everything. Understanding how this concept works empowers both buyers and sellers to make more informed choices in the complex world of economics and e-commerce. Good day everyone. My name is Janta Pijoles and this is our report about theory of customer behaviors. In economics, the study of consumers' behavior occupies an important place. The importance of consumer consists of three things. First, the object. Second is the constraint, and third one is the decision variable. First, object to maximize total utility satisfactions. To object, ito ay ang mamimili ay karaniwang minamaximize ang kanyang kasiyahan na binibigay ng isang serbisyo o product. And second one, constraint. Ito ay ang limitasyon kung saan kailangan sasayahan ang gastos ng isang customer sa isang produkto o serbisyo. Decision variable, the quality purchase using limited resources. Dito naman ang decision variable ay maaaring ang dami ng iba't ibang mga produkto at serbisyo. About the budget restriction, these constrained amount of money that consumers have to spend on product and service. Dito naman sa budget restrictions, ang pag-unawa sa hadlang sa budget ay napakahalaga para sa pag-unawa kung paano gumawa ng mga pagpili. And then, indifference curve, the show groups service that provide products and consumers the same level of satisfactions. Consumers don't care about any of the curves point. Indifference curves, ito naman ang mga kagustuhan ng isang mamimili at ang malapit na kasiyahan sa nagmula sa iba't ibang kombinasyon ng mga produkto or serbisyo. And then this one, the last one, decreasing marginal utility as a customer a good, the additional consumers more of marginal utility. And then this decreasing marginal utility, ang konsepto ng pagpapababa ng marginal utility ay ang pagbibigay ng pangkalahatang obserbasyon na kadalasang nakikita sa pag-ugali ng mamimili. And that's my part. Substitution in income effect to customers' behavior. The substitution effect in the decrease in sales for a product that can be advocated to consumers to switching the cheaper or cheaper alternative when in price rises. The income effect says that after the price decrease, the consumer could purchase the same goods as before and still have money left over to purchase more. The both reason and decrease in price cause an increased quantity demand. This is a negative income effect. Choice in uncertain situations.
Consumers occasionally make choices in ambitious circumstances to make a decision. They can consider probability and predicted utility. Other influences, in addition to cost on money, other influences on consumer behavior include advertising, peer pressure, habits, and cultural norms. Consumer theory and consumer behavior. In addition to the cost of money, other influences on consumer behavior include advertising, peer pressure, habits, and cultural forms. Consumer theory is a concept that deals with how individuals spend their money, includes their preference and budget. Contains consumer theory as branch of microeconomics describe how people make decisions, create, consider their income, and price communities and services. What is budget line? The budget line is a graphical representation of every combination of two commodities or goods that may be purchasing using the given income. Tuturuan ko kayo kung paano kuhanin yung budget line gamit yung graph. Una muna magbibigay ako ng income. Pangalawa, presyo ng kape kada pakete, 25 pesos kada pakete. Bread naman for 10 pesos kada isa. Sunod, gagawa ka naman ng line na patayo your x-axis and tsaka yung pangalawa naman is guhit ka sa pababa ng y-axis para sa bread. Yung patayo naman is para sa coffee. Sunod, kuhanin natin ang quantities ng kape. Income divide the price of coffee. Bali, 500 pesos divide 25 pesos equals 20 packs. 20 kada pakete. Tatantusan mo na yon sa bandang quantities ng coffee mo doon sa may coffee. Okay. Sunod, ganun din gagawin. 500 para sa income, divide para sa presyo ng tinapay, which is 10 pesos. And divide mo lang yon, ang magiging total is 50. 50 per pieces. Piece pala. Piece. At tatantusan mo na yun sa baba sa 50. I-connect mo ang dalawang natantusan mo sa mga quantities ng kape, which is 20. At tantusan mo na rin ang quantities ng 50 para makakonect mo at makabuo ka ng budget line. Yun ang tinatawag na budget line. Pinapakita mo sa graph na to, yung dilaw is your affordable. Kung kaya mong bilihin, gamit yung income na yun sa dalawang commodities. Sunod naman na ito is dito ka napipili ng mga all possible combination mo ng dalawang commodities mo or yung goods mo, yung pinili natin, which is coffee and bread. And then pwede ka na doon at pwede ka na mamili ng combination mo. Ang sa akin ay pinili ko is 10 na kape at 25 pieces na tinapay. Pero ikaw pa rin bahala kasi nakadepende pa rin sa'yo yun. Kasi lahat naman din is nakaset na. Kasi gamit na natin yung budget line. The budget line will shift when there is a rise or fall in the price of one product or both products while maintaining equal the actual income or your budget. The second one is the relative price of the two products are unchanged but the level of actual income is changed.
The equilibrium of the consumer. Consumer equilibrium is a state where a consumer maximizes their satisfaction or utility, given their limited budget and the prices of goods and services. Importance. Understanding consumer equilibrium helps us analyze how consumers make choices and allocate their resources. Sa madaling sabi daw, ito daw po ay kung saan ginugugol ng isang mamimili ang kanilang pera para sa kanilang kasayahan at walang pagnanais na baguhin ang antas ng pagkonsumo. Ang equilibrium daw ng konsumo ay nakakatulong sa atin na suriin kung paano gumagawa ang mga consumer ng mga pagpipilian at inalaan ng kanilang mga mapagkukunan. Consumer preferences and utility. Consumer preferences and how they influence decision-making. Introduction to the concept of utility, which represents the satisfaction or happiness derived from consuming goods and services. Ang sabi daw po dito ay ang kasiyahan, ang kaligayahan na nakukuha ng isang mamimili mula sa pagpili ng isang produkto o serbisyo. Sa pag-aaral ng mga kagustuhan ng consumer ay mayroong dalawang pangunahing konsepto ang nauuna. Ito po ay indifference curve and budget constraints. Budget constraint and consumption possibilities. The budget constraints, which represents the limited income and prices of goods and services. Graphical representation of the budget constraint, illustrating the different combinations of goods that a consumer can afford. Ang lahat ng mamimili ay may limitasyon sa kung magkano ang kanilang kinikita at sa makatuwid ang mga limitadong budget na kanilang nilalaan sa iba't ibang mga kalakal. Sa huli ay limitadong kita ang pangunahing dahilan ng mga hadlang sa budget. Ang mga epekto na paghihigpit sa budget ay maliwanag na katotohanan na ang mga mamimili ay hindi maaaring bilhin ang lahat ng gusto nila at nahihikayat sa paggawa ng mga pagpipilian ayon sa kanilang mga kagustuhan sa pagitan ng mga alternatibo. Next is indifference curves and marginal rates of substitution. Indifference curves, which represents the different combinations of goods that provide the same level of satisfaction of utility to a consumer. Graphical representation of indifference curves is illustrating the concept of diminishing marginal rates of substitution. Ang ibig sabihin ay ang rate kung saan ang isang mamimili ay handang palitan ang isang produkto para sa ilang halaga ng isa pang produkto dahil ang bagong produkto ay nagdudulot ng parehong antas ng kasiyahan. Ang marginal rate ng pagpapalit ay palaging negatibo dahil sinusukot ito ang rate kung saan ang isang tao ay handang magbigay ng ilang halaga ng isang produkto kapalit ng pagkakaroon ng ilang halaga ng isa pang produkto. Consumer equilibrium and optimal consumption bundle. Consumer equilibrium, where the budget constraint is tangent and to indifference curve. Graphical representation of consumer equilibrium illustrating the optimal consumption bundle. Ay tinatawag ding utility maximization point o ang consumer equilibrium. Ito ay isang kombinasyon ng dalawang produkto na nagbibigay sa iyo ng isang ibinigay na utility sa pinakamababang posibleng budget. Maaari mo ring isipin ito bilang isang kombinasyon na nagbibigay sa iyo ng maximum na utility na ibinigay sa iyong budget. Change in consumer equilibrium. Discussion on how changes in income and prices of goods and services impact consumer equilibrium. Explanation of income and substitution effects and their influence on consumer choices. Ang pagpili na namimili kung magkano ang upusin ng iba't ibang mga kalakal ay nakasalalay sa mga presyo ng mga kalakal na iyon.
Kung magbabago ang mga presyo, magbabago rin ang pagpili ng ekwilibryo ng pamimili. Applications of consumer equilibrium. Examples of real-world applications such as analyzing consumer behavior in response to changes in prices, income, and preferences. Importance of consumer equilibrium in understanding market them and making marketing and pricing decisions. Ito daw ay mga halimbawa ng mga real-world na application gaya ng pagsusuri sa gawin ng consumer bilang tugon sa mga pagbabago sa mga presyo, kita at mga kagustuhan. Kahalagahan ng consumer equilibrium sa pag-unawa sa demand sa merkado at paggawa ng mga desisyon ng marketing at pagpipresyo. Critics and limitations. Discussion on some critics and limitations of consumer equilibrium theory, such as assumptions of perfect information and rational behavior. Importance of considering other factors such as psychological and social influences and understanding consumer behavior. Pagtalakay sa ilang mga kritika at limitasyon ng teorya ng consumer equilibrium, tulad ng mga pagpapalagay ng perpektong impormasyon at makatwirang pag-uugali. Kahalagahan ng pagsasala-alang sa iba pang mga salik tulad ng psikolohikal at panlipunang mga impluwensya sa pag-unawa sa gawin ng mamimili.